Tumama at bumaon ang unahan ng ferry sa tanker. Dahil sa banggaan, tumalsik ang langis sa ibabaw ng tubig at sa deck ng ferry. Sumabog ang malaking bola ng apoy sa pagitan ng dalawang barko, parang bulkan sa ibabaw ng itim na tubig. Noong 1967, itinayo ng Camel Laird ng Birkenhead sa United Kingdom ang isang ferry para sa mga kotse at pasahero na tinawag na Koningin Juliana, nakilala rin bilang Reina Juliana. Ginamit ito ng isang kumpanyang Olandes para patakbuhin ang ruta sa pagitan ng Horwich at Hoek ng Holland. Ang ferry ay may sukat na 131 metro ang haba at 20.5 metro ang lapad. Ito ay may bigat na 6,682 tonelada at kayang umabot ng bilis na hanggang 21 knots. Noong Setyembre 1985 na ibenta ang ferry sa Navarma Lines ng Italia na nag-ooperate ng mga ruta sa pagitan ng Pransya, Italia at mga kalapit na isla. Kalaunan, naging Moby Lines ang Navarma Lines at tinawag ang ferry na Moby Prince. Lumipat ito sa bagong tahanan sa pantalan ng Livorno, Italia at nagsilbi sa regular na ruta ng Livorno-Olbia. Ang oil tanker na Agip Abruzzo ay itinayo noong 1976 sa Italcantieri sa Trieste. Ito ay may sukat na 330 metro ang haba at mahigit 50 metro ang lapad. Kaya nitong magdala ng 253,000 tonelada ng langis at bumibiyahe ng 16 na knots. Noong 1987, bilang tugon sa pangangailangan ng merkado, pinaikli ang tanker sa 267 metro na nagbawas ng kapasidad nitong magdala ng langis sa 149,000 tonelada. Noong ika-9 ng Abril, 1971, dumating si Agip Abruzzo sa Borno mula sa Ehipto. Ang tanker ay pagmamayari ng Internazionale Hidrocarburi o Ente Nazionale Hidrocarburi na nangangahulugang National Hydrocarbons Authority sa Italyano, isang pangunahing kumpanya ng langis at gas sa Italia. May 82,000 toneladang Iranian light crude oil sa mga tangke nito. Ang daungan ng Livorno o Leghorn sa Ingles ay pangunahing daungan ng Tuscany at isa sa pinakamahalaga sa Italia para sa pasahero at kargamento. Ang pangunahing bahagi ng daungan ay Florence Basin. 3 breakwater ang nagpoprotekta rito. Veglia Dam ang nagbabantay sa timog na pasukan. Ang Curvilinear Dam at Diga della Meloria ay bumubuo ng isang mahabang breakwater sa kanluran. At ang Diga del Masoca ay matatagpuan sa hilagang kanluran. Ang mga barko ay dumadaan sa timog na pasukan sa pagitan ng timog dulo ng Curvilinear Dam at kanlurang dulo ng Veglia Dam. Ang kanal ay humigit kumulang 100 at 70 metro ang lapad at 15 metro ang lalim. Nakatayo ang Maritime Warning Tower ng Livorno sa pagitan ng labasan ng Florence Basin at timog na pasukan. Ang tore ay may malawak na tanawin na nag-uugnay sa mga barko, terminal at mga operator ng pantalan. Tinatala nito ang pagdating at pag-alis ng bangka, binabantayan ang pantalan, minomonitor ang panahon at nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa barko tungkol sa trapiko sa dagat. Noong ika-10 ng Abril, matapos ang 24 na oras na paghinto, naghahanda na ang Moby Prince para sa 7 oras na biyahe mula Livorno, pabalik Olbia, Sardinia. Maganda ang panahon at 75 pasahero ang sumama sa 66 na crew ng ferry na malayo sa kapasidad ng barko na 1,200 tao. Alas 9:55 ng gabi, bago umalis, sumakay ang harbor pilot sa Moby Prince. Ang kapitan ng Moby Prince, si Ugo Chesa, isang matagal ng kapitan na kilala sa pagiging eksakto at propesyonal, ay ipinasa ang kontrol sa piloto na maggagabay sa barko palabas ng pantalan. Laging may harbor pilot ang mga barko, tulad ng ferry, pagpasok at labas ng pantalan dahil alam nila ang lokal na tubig, agos at ilalim ng dagat. Alas 10:03 ng gabi, tinanggal ang mga tali ng ferry at nagmaniobra palabas ng pantalan. Nadaanan nito ang isang barkong papasok habang lumalabas sa bungad. Minomonitor ng Maritime Warning Tower ang radyo ng 2 nagkakasalubong na barko para masigurong ligtas ang lahat. Ang ferry ay tumutungo sa timog patungo sa daanan sa pagitan ng Veglia Dam at Curvilinear Dam. Sa timog na bahagi ng Veglia Dam, sa labas ng pantalan, malapit sa pasukan ng daungan,
Ilang barko ang nakadaong. Kabilang sa mga ito ang 2 tanker na pag-aari ng Ente Nacionale Hidrocarburi, ang Agip Napole at Agip Abruzzo. Nandoon din ang 2 sa 5 United States merchant ships mula sa kalapit na Camp Derby na nakadaong sa lugar, ang Gallant II at Cape Breton. Ang Camp Derby ay isang complex ng militar ng United States na nagsisilbing pangunahing sentro ng supply para sa Southern European Task Force ng United States Army na sumusuporta sa mga operasyon ng Gulf War. Ang Agip Abruzzo, ang huli sa 4 na barkong ito, ay nakadaong 27 milya mula sa Vegli sa loob ng ipinagbabawal na lugar na may konong hugis na hangganan. No anchor zone ang lugar na ito dahil may submarine cable sa ilalim ng dagat na pwedeng masira kapag nag-angkla ang barko. Ito rin ang nagmamarka ng daanan ng mga barkong papasok at palabas sa daungan na naghihiwalay sa channel at lugar ng pag-angkla. Kitang-kita mula sa deck ng Moby Prince, ng kapitan, piloto, at iba pang opisyal ang mga ilaw ng lahat ng nakaangkla na barko. Naka-manual mode ang lahat ng kontrol ng Moby Prince at pinapatakbo ng mga kwalipikado at may karanasang tripulante. Nasa pwesto ang mga opisyal, pinapatakbo ang radar at radyo, at si Kapitan Chesa ay nagbabantay sa tulay. Narinig ng piloto na nag-radio ang harbor office sa command. Tunay na ruta 105 na siyang direksyon papuntang Olbia. Habang dumadaan ang ferry sa Beglia Dam, iniwan ng piloto ang tulay, bumaba ng barko at lumipat sa naghihintay na pilot boat sa tabi ng Moby Prince. Paglampas sa breakwater, dumadaan ang ferry sa Pantalan papasok sa daungan. Alam ng tripulante ang ruta mula Pantalan papuntang Olbia. Karaniwan itong sumusunod sa direksyong 200 at 20 degree pagkatapos ay unti-unting inaayos sa 100 at 71 degree para itama ang ruta. Pinapabilis ng ferry hanggang 18 knots na normal lang para sa lugar na ito, malapit sa labasan ng daungan. Pinapanood ng piloto sa pilot boat ang ferry habang nagpapatuloy ito sa tinatakdang ruta nito. Ang kwentong ito ay binuo mula sa orihinal na ulat ng investigasyon sa aksidente at isang pangalawang ulat na ginawa 30 taon pagkatapos. Ito ang aking interpretasyon batay sa mga ebidensyang nakalap sa parehong investigasyon. Hindi ko alam ang nangyari sa loob ng Moby Prince dahil lahat maliban sa isa ay namatay. Isang malinaw at kalmadong gabi ito, walang ulap at sa daungan ay napakalinaw ng tanawin at kalmado ang dagat. 2 tao mula Italian Naval Academy, malapit sa Terasa Mascagni, timog silangan ng Begliay Dam, ang nakakita sa ferry na umalis sa Pantalan mula sa mataas na pwesto nila. Napansin din nila ang kakaibang nangyayari sa Agip Abruzzo. Ang tanker ay nababalutan ng parang maputing ulap o singaw. Hindi nila ito pinansin at bumalik na lang sa akademya. May isa pang barko. Ang tanker ay iligal na nagre-refuel sa gabi kasama ang mas maliit na barko, posibleng barge, ngunit hindi kilala ang barko. Bukas ang tangke bilang 6 sa Agip Abruzzo at may hose na nakasabit sa gilid. Ang laman ng tangke 6 ay gasolina na may 8% oxygen delikado dahil malapit na ito sa saklaw ng pagsabog. Ang tanker ay nakaturo sa timog na patay ang mga ilaw o kaya'y nakakaranas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente. At ang maputing ulap ng singaw ay bumabalot sa tanker, kaya posible na hindi na makita ni Moby Prince ang tanker. Alas 10:25 ng gabi, biglang nakita ang ikatlong barko sa daraanan ni Moby Prince. Ang ferry ay biglang lumiko pakaliwa para iwasan ang hindi kilalang barko, ngunit iyon ay naging isang nakamamatay na pagkakamali. Sumalpok si Moby Prince sa kanang bahagi ng Agip Abruzzo. Tinamaan ito sa anggulong 70 degree. Ang unahan ng ferry ay bumangga at tumago sa tangke bilang pito ng tanker, na karaniwang ginagamit para sa slop o maruming tubig at hugasan. Pero sa biyaheng ito, puno ito ng magaan na krudong langis. Ang banggaan ay nagbukas ng tangke ng langis, kaya tumapon ang laman nito sa paligid ng tubig at sa deck ng ferry. Ang banggaan ay nagdikit sa dalawang barko. Sinubukan ng kapitan ng Agip Abruzzo na ilayo ang tanker mula sa Moby Prince. Umatras ang Moby Prince habang nakabaling ang timon sa kanan, pero nanatili ang unahan nitong nakasuksok sa tanker at tumagas pa rin ang langis mula sa wasak na barko. Habang nagkakahiwalay ang dalawang barko, nagkiskisan ang bakal na nagpasiklab sa tumatagas na langis. Agad lumiyab ang apoy at nilamon ang ferry at katabing tubig.
Mula sa natatangin nitong pwesto, nasaksihan ng Maritime Warning Tower ang pagsabog ng apoy na parang bulkan. Dahil sa matinding pagkalat ng apoy at tindi ng init, napilitan ang mga tripulante sa tulay ng Moby Prince na agad lisanin ang control room. Iniwan nilang umaandar ang makina sa buong lakas, habang ang timon ay nakabaling ng 30 degree sa kanan. Habang umaalis sila sa pwesto, umaasa silang makakawala ang ferry at makaiwas sa nasusunog na tanker habang umaatras. Kaya ang apoy at usok sa unahan ng barko ay dapat mapalayo mula sa gitna ng barko. Nagkagulo sa loob ng pampasaherong ferry. Mabilis kumalat ang apoy at usok mula sa unahan at tinakpan ang halos buong harapang deck. Delikado puntahan ang lugar ng pagtitipon sa gitnang itaas na deck kung saan nakaimbak ang mga life raft. Agad gumawa ng bagong emergency plan ang mga opisyal ng barko at pinagsama ang mga pasahero sa deluxe hall habang hinihintay ang tulong. Ang hall na ito ay may mga pader at pintuang fireproof, kaya ligtas itong pansamantalang silungan sa labas ng sakuna. Dumarating na ang mga pasahero. Ilan may maleta, iba naka-life jacket. Sanay ang crew sa mga emergency na may kaugnayan sa sunog. May ilan na may handbook ng emergency procedure sa kanilang mga bulsa. Naglalagay sila ng mga fire extinguisher sa paligid ng hall para labanan ang anumang apoy na maaaring makapasok. Hindi makalapit ang radio operator sa pangunahing radyo sa control room dahil sa apoy, kaya gamit niya ang portable transmitter. Paulit-ulit siyang nagpapadala ng distress signals para humingi ng tulong. Mayday, Mayday. Moby Prince, nagbanggaan kami. Ang aming barko ay nababalot ng apoy. Kailangan namin ng tulong ng bumbero. Mas lalong desperado ang kanyang boses. Pare, kung di kayo tumulong, masusunog kaming lahat. Mayday. Mayday. Naghihintay ang tripulante at pasahero sa deluxe hall. Umaasang darating agad ang tulong dahil malapit sila sa pantalan. Sa loob, nananatiling matiis ang init kahit nilalamon ng apoy ang paligid. Narinig ng autoridad sa pantalan ang magulo at mahina ang tawag ng saklolo sa radyo, kaya hirap maintindihan ng operator ang mensahe. Makalipas ang 3 minuto, may mensahe mula kay Agip Abruzzo na nagsabing nabangga sila ng barko. Nagpadala silang muli ng mensahe sa radyo. Pagkalipas ng 2 minuto, nagpasya ang operator na ang tawag ng saklolo ay para kay Agip Abruzzo. Sa gitna ng kaguluhan, hindi pinansin ang panawagan ng tulong ni Moby Prince habang ang mga rescue team ay nagmobilisa para tulungan ang tanker. Pinangunahan at kinoodrina ng Port Authority ang mga operasyon ng pagsagip habang ang ibang ahensya tulad ng bumbero at pulis ay nagsilbing suporta. 2 tauhan sa mooring ang tumugon sa emerhensya ng kusa kahit walang utos mula sa Port Authority o ibang autoridad. Sila ang unang umalis mula sa pantalan. 10:30 ng gabi, isang residente sa tabing dagat ang nakasaksi at nagvideo ng mga nasusunog na barko mula sa kanyang terasa. Magkakabit pa rin ang 2 barko at kumalat na ang apoy sa kanila pati sa dagat sa gitna. Napakalinaw ng tanawin sa gabi, kaya pati ang isang eroplano ng Alitalia na naghahanda sanang lumapag sa Pisa ay nakita ang apoy sa dagat at iniulat ito sa control tower. May ilang crew sa loob ng tanker na sumisilip mula sa tulay para makita kung ano ang bumangga. Sa kabila ng apoy at usok, tanaw pa rin nila ang malaking bangka na may malalaking bintana, parang barkong pampasahero. At pagkatapos, kumawala ang Moby Prince at naghiwalay ang 2 barko. Hanggang 10:35 ng gabi, wala pa ring impormasyon ang kapitan ng tanker sa mga tagapagligtas ukol sa isa pang nasusunog na barko. Una, iniulat ng Agip Abruzzo na wala silang makita. Matapos ang 1 minuto, iniulat ng kapitan na tumama sila sa maliit na tugboat o barge, hindi sa malaking pampasaherong ferry. 11:00 ng gabi, napansin ng bantay sa bangkang pulis ang usok at iminungkahi sa komandante na puntahan ito. Pagkatapos, nakita nila ang 5 pulang flare sa langit at narinig ang signal mula sa Agip Abruzzo. Kasabay ng emergency call sa Radio Channel 16, muling inilipat ng komandante at bantay ang kanilang atensyon sa Agip Abruzzo at nakalimutan na ang pangalawang barko. Mga 40 minuto matapos ang banggaan, nagpadala ulit ng mensahe sa radyo ang tanker.
Mukhang isang maliit na barge ang bumangga sa amin, mga bumbero, Agip Abruzzo. Meron kaming Iranian light crude oil pero hindi namin alam kung ano ang laman ng barge na bumangga sa amin. Nang hindi binabanggit na baka kailangan din sumagip ng isa pang barko. May sumunod pang komunikasyon sa radyo, ngunit walang koordinasyon at hindi alam ng Port Authority na kailangang hanapin ang pangalawang barko. Lalong kumakapal at kumakalat ang usok, dala ng alon ang nagliliyab na langis at pader ng makapal na usok sa pasukan ng daungan. Kaya bumaba ang visibility sa paligid ng aksidente. Alas 12 ng gabi, isang tugboat mula Tito Neri na kumpanya ang dumating sa tanker. Kasunod ang isa pa nilang bangka makalipas ang 8 minuto. Alas 11:22 ng gabi, dumating sa lugar ang Coast Patrol. 232 na patrol boat mula sa Port Authority kasama ang kanilang komandante. Nanatili silang nakaangkla sa tubig sa pagitan ng Moby Prince at Agip Abruzzo. Pagkatapos makatakas, patuloy na umiikot pa atras ang Moby Prince sa paligid ng tanker habang umaandar pa ang mga makina nito. Mabilis na kumalat ang apoy at tinamaan ng mga liyab ang iba't ibang bahagi ng ferry, hindi pantay-pantay, kaya may ilang bahagi na hindi masyadong inabot ng matinding init. Nananatili ito sa upper deck at ang paatras na galaw ng barko ay tumulong mapanatili ang kaligtasan ng hulihan at crew cabins sa lower deck. Sa Fireproof Deluxe Hall, ligtas man sila sa init, kumalat pa rin ang nakamamatay na carbon monoxide at lason mula sa air conditioning ng barko. Unti-unting nasasakal ang mga pasahero at crew. Dumidikit ang carbon monoxide sa hemoglobin ng pulang dugo kaya nauubusan ng oxygen ang katawan nila. Nagsimulang makaranas sila ng sakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. May ilang nagtangkang tumakas sa deck ngunit napahinto dahil sa matinding init mula sa barko. Namatay ang mga taong nanatili sa loob dahil sa pagsasakal. Walang naging kapaki-pakinabang na komunikasyon mula sa tanker ukol sa paghahanap ng pangalawang barko sa buong oras na ito. Nang marinig sa radyo ang balita tungkol sa iniwang nasusunog na barko, nagpasya ang mooring crew na hanapin ito. Alas 11:26 ng gabi, iniulat ng tugboat na nakita na nila ang isa pang nasusunog na barko at papunta na sila kahit hindi pa rin natutukoy kung anong barko ito. Tumutol ang kapitan ng tanker, sinabing may dalang 82,000 tonelada ng krudong langis at patuloy na iginigiit ang panganib na dulot ng kanyang kargamento. Alas 11:30 ng gabi, may isa pang barkong nakakita sa isa pang nasusunog na barko. Nakarating na ang tugboat ng mooring men sa Moby Prince. Alas 11:45 ng gabi, tinanong ng maritime signalman ang mga mooring men kung kilala nila ang barko. Sagot nila, "Ito ang Moby Prince na ginagamit sa komersyal na operasyon. Maraming sakay, sabi nila 50 pasahero raw." Warning officer, kailangan may magsabi sa akin kung ano ang nangyari. Napansin ng mga tauhan sa pantalan ang nag-iisang nakaligtas sa kaliwang unahan ng ferry. Lumipat siya sa likod at tumalon sa tubig, agad siyang sinagip ng tugboat. Kasabay nito, nagpasya rin ang mga tauhan ng Agip Abruzzo na lisanin ang tanker. Ikinuwento ng nag-iisang nakaligtas mula sa Moby Prince na gumalaw siya sa mga silid ng barko ng mahigit 1 oras. Iniiwasan ang apoy kasama ang kasamahang hindi nakaligtas. Sinabi niya na may iba pang tao sa barko na naghihintay na mailigtas. Sa kabila ng kanyang pakiusap, nanatiling nakatuon lamang ang pangunahing operasyon ng pagsagip sa oil tanker. Walang planong pagsagip para sa Moby Prince. Alas 2 ng madaling araw, umaga ng Abril, 11 isang barkong panghila ang lumapit sa lumulutang na ferry. Nakakaraniwang damit pang trabaho at walang mask, umakyat ang marinero sa likod ng barko at ikinabit ang tow cable. Hinila pabalik ang Moby Prince sa pantalan ng Livorno. 2 araw matapos ang banggaan, nang humupa na ang init mula sa sunog, pumasok ang mga bumbero sa ferry at natagpuan ang mga bangkay ng 140 tao. Sa pagitan ng ika-12 at ika-17 ng Mayo, naubos ang natitirang langis sa Agip Abruzzo. Hinila ito palayo noong Oktubre, 1971 at pinutol para sa scrap noong Enero, 1972. Isinisi ng investigasyon ang trahedya sa makapal na hamog at kapabayaan ni Kapitan Chesa ng Moby Prince. Naka-autopilot ang lever sa engine room kaya naging responsable si Kapitan Chesa, habang di gaanong napansin ang pagkukulang ng Port Authority sa pagsagip. Noong Hulyo 21, 3 dekada matapos ang aksidente at lumalalang galit ng publiko,
Nagtatag ang parlamento ng Italia ng bagong komisyon para imbestigahan ito. Iba ang kwento ng kanilang natuklasan. Ang orihinal na imbestigasyon ay minadali at hindi kumpleto. May mga ebidensyang hindi pinansin o sadyang hindi isinama. Salaysay ng mga saksi, aktwal na kondisyon ng panahon at video ng dalawang nasusunog na barko. Ang opisina ng piskal ay umasa lang noon sa imbestigasyon ng Port Authority. Kahit na ang Port Authority mismo ay iniimbestigahan dahil sa palpak nilang pagsagip. Hindi tinukoy ng ulat ng ikalawang komisyon ang misteryosong ikatlong barko, pero nabanggit nito ang isang lumang bangkang pangisda ng Somali na tinawag na 21 Oktubre 2 at iba pang barge na maaaring sangkot sa ilegal na paglalagay ng gasolina. Ang bangkay ng Moby Prince ay nanatili sa Livorno ng halos 7 taon hanggang sa lumubog ito sa Pantalan noong Mayo 1978. Ito ay muling pinaangat at dinala sa Turkey kung saan ito ay pinira-piraso. Para sa higit pang video tungkol sa sakuna, i-click ang link sa screen.